Araw ngayon ng hatsya ng bayad. 10,000 para sa isda. Ayon sa napagkasunduan sa simula ng taon. 55%. Makakakuha ako ng 5,000. Kapag nakuha na ang pera, pwede nang malunasan ang sakit ni Hexiang. Mangwan kay Jinbiao. Ako ang kukuha ng bayad sa isda ngayong taon. Bumalik na si Haisheng. Umupo ka muna, uminom ka ng tubig. Jinbiao. Nakuha mo na ang pera. Mabilis kumilos si Boss Han sa pagtanggap ng paninda. Ang carp, yellow cheek carp at hito, lahat ay 10,000. 55% ayon sa napagkasunduan sa simula ng taon. Ibigay mo sa akin ang 5,000 ko. Grabe ang ubo ni Hexiang. Bukas na bukas kailangan niyang pumunta sa bayan para magpagamot. 55%. Haisheng. Nadala ka na yata ng hangin sa lawa. Ano bang ibig mong sabihin? Ang 55% ay napagkasunduan na ng buong nayon sa simula ng taon. Nasa patakaran yan. Ang sinasabi ko, iyan ang patakaran. Ang bangka ng pamilya Du ay akin. Ang krudo ang ipinaapruba ng tatay ko. Ako ang bumili ng lambat. Ako rin ang tumatakbo sa mga rutang pangkolekta at pangkuha sa bayan. Ano ang ambag mo? E di yung mag-angkla ng lambat at magbantay ng bodega sa bangka. Isang iglap lang ng hirap. Haisheng. Malabo magsalita si Jinbiao. Pero ang katwiran na yan, sablay. Walang bangka ng pamilya Du. Hindi ka man lang makalapit sa gitna ng lawa. Ang bangka, krudo at ruta ang may pinakamalaking kita. Ang taong nagpapakahirap ay 5,000 lang ang makukuha. Kapag hindi natiis, kapahamakan ang abutin. Si Jinbiao ang gumawa ng gulo na ito. Lenwe. Kung ganyan ang usapan niyong mag-ama, matagal na dapat tayong nagkasundo. Ituring mo akong isang taon ng libre at nagpahirap. Kapag kumita ako, tatawid ako ng ilog at gigiba ng tulay. CJ. Kung ganyan ang sabi niyong lahat. Eh ako, magkano ba talaga ang dapat kong kunin sa taon na ito? Itong 50 ay ituring mo ng pabuya ko. Dalhin mo at bumili ka ng gamot para sa asawa mo. Kung hindi gagaling, bumili na lang ng kabaong. Sige, 50. Sa araw na ito, malinaw na ang utang na ito. Kung malinaw na, umalis ka na agad. Mula ngayon, ang malawak na isdaan sa lawa ng Kinglong ay kanya-kanya ng lakas. Ang tubig na mapapalangisan sa lawa ng Kinglong ay mapupunta lahat sa pangasiwaan ng pangisdaan ng pamilya Du. Kung gagalawin mo ang ruta ko sa pangingisda, putol ang kamay mo. Itong 50 ay hindi sahod. Ito ang totoong perang ginamit ko para matubos ang kalahating buhay kong ruta ng pamilya Du. Mahaba pa ang landas na tatahakin natin. Bumalik na si Kuya Haisheng. May kalahating mangkok ng malabnaw na lugaw sa palayo. Sa tabi ng kalan, may 2 pinatutuyong puting isda. Ikaw na muna ang tumikim. Huwag mong patuloy na pupunuin ng dilim ang bahay. Kailangan pa ba ang mga mata mo? Natutulog ako para makabawi lang ng kaunti. Ang gamot, bakit amoy gamot ang buong bahay ngayon? Naubos na yan kahapon. Mas maigi ako ngayon, hindi na kailangang bumili. Punta ka at singilin mo ang bayad sa isda. Nakuha mo na ang pera. 50 lang. Ibinenta na ng isda ang pamilya Du. Sabi nila, ang bangka, lambat, krudo, at mga ruta ay lahat ng sa pamilya Du. Nasa akin ang karapatang hatiin ang pera. Sa huli, ito lang ang ibinigay. Noong nakaraang taon, noong tumaob ang bangka, ikaw ang nag-ahon kay Du Jinbiao. Sa tuwing may paglusong sa madilim na tubig ngayong taon, ikaw ba ang laging nasa unahan ng bangka? Paano nila magagawang ganito? Huwag mo nang isipin yan, bukas na lang ako gagawa ng paraan. May 3.5 pa rito. Bukas, pumunta ka sa kooperatiba at bumili ka ng lambat na may hawakan. Bumili ka pa ng ilang matitibay na kawit. Ito ang perang itinabi mo para sa gamot. Tungkol sa gamot, saka na natin pag-usapan, Kuya Haisheng. Hindi tayo asa sa Du. Kaya rin ang sariling sikap na mabuhay. Hexiang, maniwala ka sa akin. Mula bukas, hindi na ako asa sa Du. Sisiguraduhin kong maiinom mo ang gamot. Maninirahan tayo sa bahay na hindi pinapasukan ng hangin. Naniniwala ako. Itaas natin ang sariling bangka natin at lagyan ng bandila ng Kinglong Leke. May bangka at may lambat. Walang diesel. Pati pantalan ng Du, hindi rin natin papalampasin. Kung gusto mong makahuli ng isdang may halaga, mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Paano ko ba gagamitin ang 50 yuan na ito para maibalik ang puhunan? Nadiskubre na ang host na nasa matinding panganib. Na-activate na ang sistema ng Water Deity Illustrated Handbook. Na-activate na ang sistema ng Water Deity Illustrated Handbook. Matagumpay na nakabigkis ang sistema sa iyo. Na-unlock na ang pangunahing likas na kakayahan. Naibigay na ang panimulang pakete. Totoo nga, isang sistema. Hindi naman ako nananaginip ano. Ubo. Kunin agad.
Ang sirang banga na ito, ang bigat naman. May kasamang buhay na tubig pa pala. Malapit nang mamatay ang isda. Huwag ka nang magreklamo. Kapasok lang ng bagong tubig sa kanal sa labas ng pinto. Kapag gabi na, matutuyo na yan. Totoo pala ang wika ng mga nilalang sa tubig. Naiintindihan ko na ang sinasabi ng mga isda. Hexyang, mula bukas. Hindi na kita hahayaang magdusa kasama ko. Du Jinbiao, kung nilamon mo ang kinita ko. Isa-isa kong babawiin. Kuya Jinbiao, pambihira naman ang pinong lambat na galing sa kabisera. Kapag pumasok na sa tubig, hindi mo na makikita. Kapag nabangga ka ng hito, hindi ka na makakatakas. Kailangan 3 piraso ng buo. Kuya Jinbiao, may bangkang ito at lambat. Itong taon, siguradong sa Du pa rin mapupunta ang gantimpala para sa hari ng isda. Pagdating ng balita ng taglagas, hihilahin ko pataas ang bakal na buntot na isda sa loob ng gihoy. Ang premyong salapi sa kabayanan, kahit sino, huwag nang mangarap na makialam. CJ. Lintik na linya ito, mas lalo lang kumakagat sa laman. Saan galing ang hambog na hayop na ito? Hindi na ito makakalipad. Pusang kalye na marunong lang mangupit ng isda. Ikaw na rin ang bahala. Pag nakalaganap na ako ng pakpak, siguradong bubugbugin kita ng husto. Target na ang adult na agila. Sa karaniwang tawag, lawin ng mga tao. May bihirang lahi sa loob nito, ang asul na agila na may gintong mata. Umuusbong at kumikislap sa ibabaw ng tubig ang mga pangkat ng isda. Napakasensitibo nito sa hangin at pagbabago ng presyon. Huwag kang gumalaw, ako na ang mag-aalis ng tali para sa'yo. Lumapit sa mga pakpak. Hindi lang tatalian, pwede ring baluktutin. Ayoko ng mga pakpak mo. Ayoko ring ikaw ang huli ng isda para sa akin. Lenwe. Malapit nang makainom ng gamot sina Jiang Haisheng at Hexyang. Ikaw pa ang pakialamero sa buhay ng isang ibong magnanakaw ng isda. Ay, napinsala ng ganito ang mga pakpak. Hindi na ito makakalipad kahit mailigtas pa. Ilagay niya ang bangka at ang lambat. Tamang-tama, iuwi ko ang patay na ibon bilang kasama. Hahaha. Dahan-dahan lang, lambat namin ang du ito. Ang sirang lambat, halos kumagat na sa laman. Sirang-sira rin yan sa akin. Ha, magtangka ka lang putulin ang isang hibla, ibig sabihin magnanakaw ka. Ano nang gusto mong mangyari? 5 yuan ang kabayaran sa lambat. Kung gusto mong magpahinga, bahala ka. Pero huwag mong dalhin sa akin. Hahaha. Itago mo ng maayos ang pera. Ikaw, ang 50 na ito ang puhunan mo sa pagbaliktad ng buhay. Kulang pa ito ng 1%. Hahaha, Haisheng. Kumakain ng sariwang isda ang ibong mandaragit. Hindi mo nga kayang kainin mag-isa. Kaya mo pa bang alagaan yan? Ligaw na ibon yan. Kapag gumaling yan, lilipad na lang yan. Narinig ko na may 5 piso lang ang kapalit sa pagliligtas ng isang bagay na ayaw ng manatili. Ito ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa Kinglong Lake. Hahaha. Ikaw na matigas ang bibig at walang lakas ng loob. Hahaha. 5 piso pero hindi mapipigilan ang isang buhay. Pero makikita mo kung may halaga ba ang tao sa 5 piso o wala. Hahaha. Natitira pa ang 45. Bilisan mo at bumili ng kawayan na salapang. Baka masalubong mo ang hari ng isda sa loob ng gihoy. Mag-ingat ka, baka hilahin ka pa nila sa lawa kasama ang poste. Kung masakit, tiisin mo muna. Kapag nabuksan ang pakpak, pwede ka nang umalis anumang oras. Bukas ang pakpak. Hindi talaga nito ako tinutuklaw. May paraan ba ang sistema para mapanatili ang pakpak nito? Na-detect na kusang tumulong ang host sa nilalang na nasa tubig. Binubuksan ang pantulong na function para sa water deity. Premyo, isang bote ng panimulang pampanumbalik na likido. Maaaring magpagaling ng panlabas na sugat. Nakababawas ng pagkatuyo ng katawan. Hindi binabago ang uri ng nilalang o likas na pag-ugali. Hindi na nasunog. Ang pakpak na ito, kaya pang sumalubong sa hangin. Matulog ka na kapag kaya mo nang lumipad. Akin pa rin ang malaking egreta. Subukan mo.
Hanga ako sa hangin. Kinglong Leke, nakabalik na ako. Nakawala ito. Hindi naman talaga ito sa akin. Ang tigas ng balahibo mo. Mabilis pa akong lumipad. Mula ngayon, tatawagin ka na lang na Ayu, ayos ba? Ayu. Piliting sumabay sa akin. Hahaha. Nagbubula ang loob ng South Reed sa pagputi ng alon. Ang maliliit na isda ay tumatakas lahat papunta sa mababaw. Sa ilalim may nagkukubling malaking bibig. Nakikita mo na bang naggugulo ang kawan ng isda? Kuya Haisheng, kanino ka ba nakikipag-usap? Naglalakad ka pa rin ng may pag-aalangan. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy. Pagbalik ko, pakukuluan kita ng sabaw ng isda. Hindi ka pa nga marunong magtakda ng bangka. Sa mga lugar na hindi na mapasok ng demotor na bangka. Doon lang siguro magkakaroon ng daan ang isda ko. Iyo, ako si Haisheng. Gusto ko sanang hiramin ang munting layag na bangkan nyo sa isang araw. Haisheng. Hindi sa ayaw kitang tulungan ng tiyuhin mo. Kagabi, nagpunta rito si Duwan Kai at nag-iwan ng salita. Sino ang mangangahas na magpahiram sa iyo ng bangka? Isang lambat at isang timba ng diesel. Parang pakikipagsagupa yan sa pangisdaan ng pamilyang Du. Sinara ng mga tao ng pamilyang Du ang daan sa tubig. Kahit isang lamok, hindi makakalipad palabas. Umalis ka na, huwag mo na akong idamay. Naiintindihan ko. Du. Mula ngayon, lahat ng bangka ay kailangang irehistro ng pare-pareho. Ang bangkang walang plaka ay hindi pwedeng bumaba sa lawa. Ang isdang galing sa hindi kilalang ruta ay hindi pwedeng dalhin sa istasyon ng pangingisda. Kung makakuha si Haisheng ng isda mula sa ibang lugar, maglagay ng yelo at marka. Maglagay ng resibo ng pagbili. Kung hindi agad mabibenta ang huli niya, mamamaho. Dito mismo. Dito sa ilalim may mga kasama tayo. Gaano kalaki? Malapad ang likod at malaki ang bibig. Hinahabol nito ang isda. Ang tubig sa itaas ay umaagos palabas. Pero ang nasa ibaba ay pauntok papasok. Bilis, bilis. Hinarangan ng malaking bunganga ang lagusan, huwag nang umabante. Siksik pa kayo at lalamunin niya tayo. Mukhang nahanap na natin ang lugar na pwedeng magbukas ng lambat. Lumabas na. Sa kaliwa. Bantayan mo. Siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng bangka o lambat. Maiuwi ko pa rin ang isda. Mabilis sumabog ang bagay na ito. Kapag pinilit ang pamingwit, mapuputol lang ang linya. Nasa likod ng bato ang malaking bunganga. Nagugutom na naman siya. Idiin mo lang sa ibabaw ng tubig. Huwag mong tatamaan ang katawan ng isda. Itulak ang maliliit na isda papasok sa bunganga. Isang malaking bunganga sa ilalim ng tubig. Isang isda lang at nangangahas ng agawin ang huli ko. Pumasok ang buhay na bato sa lungga at nilamon lahat. Ngayon na. Unang pagkumpleto sa tala ng impormasyon tungkol sa mga hayop. Pagsusuri ng kalagayan ng tubig. Pinagsanib na paghuli kasama ang kasama sa tubig. Ang harang gintong mata na malalim na hari ni Ayu. Nakaramdam ng sigla mula sa sama-samang pangangaso. Tumaas ang antas ng kamalayan sa 1%. Du Jinbiao. Sa unang salang natin, nakapagbukas na tayo ng lambat. May mga patpat sa may pilapil. Nagtatago roon ang tatlong hayop na may dalawang paa. Iyan ang utos ni Kuya Jinbiao. Kapag nagpakita si Haisheng, baliin muna ang mga binti niya. Pagkatapos, agawin ang lalagyan ng isda. Naghanda siya ng bangka at lambat. Talaga bang may mamahaling huli siyang makukuha? Buksan natin ang lalagyan at malalaman natin. Lene, akala mo mapipigilan mo ako? Managinip ka na lang.
Hindi tayo dadaan sa pilapil. Dadaan tayo sa masukal na tambo. Susundan natin ang tuyong ilog hanggang sa hilagang tarangkahan ng bayan. Mahangin sa silangan. Malinis ang ibabaw ng tubig. Sundan mo ang anino ko. Ito ba ang mamahaling buhay na isda mula sa lawa ng kinglong na binanggit mo? May dugo sa loob ng hasang at tiyan nito. Punit-punit ang mga kaliskis. Pagkatapos salina ng tubig ang lalagyan, pilit itong pinuno para manatiling buhay ang isda. Haha, malayo pa ang pinanggalingan mo, Boss Han. Normal lang na isa o dalawang isda ang mamatay sa biyahe. 6 na isda ang nasa kahong-kahoy. Patay na ang 5. Pagsapit ng tanghali, hindi na rin makalalaban ang natitira. May handaan sa Donghailo sa kabisera ng lalawigan. Bago ihain, dapat nakakapagpagaspas pa ng buntot ang isda. Ganyan ang dala mo para lokohin ako. Gusto mo bang sirain ang pangalan ng establishmento ko? Pati iyong mga isdang ipinadalan nyo ilang araw na ang nakalipas. Punit ang lambat, kulang sa kaliskis, at punong-puno ng puti. At gusto mo pang ipadala rito ang mababang uri bilang mamahaling huli. Huwag ka nang pumasok kahit sa likod na pinto. Basurang isda. Boss Han. Ang patay na isda ay hindi karapat-dapat ihain sa kabisera ng lalawigan. Kung gusto ninyong makita ang tunay na buhay na huli mula sa lawa ng kinglong, baka gusto ninyong tingnan ang dala ko. Sino ka ba? Hindi ako tumatanggap ng paninda mula sa hindi malinaw ang pinagmulan. Jian Jiawan, Jian Haisheng. Ang mga carp, Crucian carp, at malalambot na pagong na ipinadala nila ilang araw na ang nakalipas. Ako ang nakahuli sa mga yon sa lawa. Ang ginawa lang ni Du Jinbiao ay ipasok sa sariling bulsa ang bayad sa mga huli. Kalokohan. Ha? Buhay pa ang ganito kalaking ligaw na isdang mandarin. Pulang hasang at makinang na mga mata. Walang namuong dugo sa tiyan. May mga bakas ng pinsalang dulot ng kuryente. Walang bakas ng sibat o pana. Pati ang palipik sa likod ay pinutol. Sa laki nitong iyan, nakarating pa itong buhay sa bayan. 11 taon na akong bumibili ng isda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Baka ninakaw niya ito mula sa ibang tao. Nais ba akong kilalanin ng mga isdang pasikretong kinuha? May mga sugat sa katawan ng isda. Hindi ang hito ang huli para sa'yo. Siya ang nagharang sa daan mula sa langit. Sa ilalim ng tubig, inilapit mo si Giwang at saka. Pinagmamasdan niya ang anino ng isda. Tinitignan ko ang agos ng tubig. Ang lalaking ito na naka-Amerikana ay may silbi pa rin. Pareho ang lahat. Mabubuhay ang 6 na pamilyang hari na tumitimbang ng 28 yen. Hindi ito karaniwang malaking isda. Ito ang bihirang haring mandarin na may gintong guhit sa lawa ng kinglong. Usapin ito ng buhay. Sapat na itong maihatid sa kabiserang panlalawigan. Ang isdang hari ng tindahan ng Donghailo mayong taon. 25,000 ang panganib na sagutin ko kapag namatay ito sa biyahe. Ang karaniwang malaking hito ni Boss Han ay binebenta ng nakaunti ang timbang. Ang presyong ito ng isdang ito ay nakaasa sa buhay pa itong 28 yen at 6 na liang. Buong mga kaliskis. 30,000. Ang malamig na bukal sa loob ng palaisdaan at ang oras ng pagpapalit ng tubig. Ipinagkatiwala ko na lahat iyon kay Guru Gao. Siguraduhin niyang mabubuhay hanggang sa kabiserang panlalawigan. 30,000 ang kasunduan. Kaunti pa. Ang ginagawa ni Boss Han ay pangmatagalang negosyo, naniniwala ako sa'yo. Ubo. Gamot ng Hexiang. Mga bigas sa bahay. May sarili na tayong bangka. Nasa itaas ang telepono ng Donghailo sa kabisera ng lalawigan at ang tanggapan sa bayan ng county. Kapag may ganitong buhay na isda pa, hindi na kailangang dumaan pa sa bahay ni Du. Hindi na kailangang magpasa ng mensahe sa iba. Diretso mo na akong hanapin. Presyo ay ayon sa kalidad ang usapan. Tungkol naman sa tinatawag na mga dekalidad na padala ni Du Jinbiao, wala akong tatanggapin kahit isa. Mula ngayon, si Punong Kin ay hiwalay na susuri sa mga piling isda ng pamilya Du. Lahat ng isdang napinsala sa kuryente, pampasabog o lambat na ipinapasa bilang buhay na isda. Ibabalik ng may pagbalik. Ang paraan ni Jian Haisheng na hindi nagpapahamak sa isda at nagpapanatiling buhay. Bawasan siya ng hiwalay na resibo sa pagtanggap ng kargamento. At isa pa. Ang alkalde ng county na si Gu Huaishan ay nagsisiyasat sa pangingisdang may kuryente at pampasabog sa lawa ng kinglong.
Naghahanap din siya ng taong makakapagpanatili ng kalidad ng buhay na isda. Sa susunod na buwan, sasamahan ko siyang pumunta sa Jiangjiawan para tingnan ang tubig. Pagdating ng oras, ipakita mo sa amin ang tunay na daan ng isda. Basta para sa pagprotekta sa lawa. At para makakain ang mga mangingisda sa sariling sipag nila. Hihintayin ko kayong dumating. Nagsalita na si Boss Han. Mula ngayon, ang mga isdang pangkalakal ninyo ay tatanggapin na lang namin ayon sa antas ng kalidad. Isinasara na ang daan para sa mga piling produkto. Bakit? Dahil sa isang buhay na haring mandarin na may gintong guhit na ipinadala ni Jiang Haisheng. Nabenta yon ng 30,000. 30,000 yuan. 30,000 dapat sa akin ang isdang iyan. Bantayan mo ang daan mula sa county town papunta sa kooperatiba at pauwi sa nayon. Ano ang binili ni Jiang Haisheng? Kailan siya babalik? Kailangan kong malaman lahat. Hindi pwedeng ikaw lang ang magsabi na dugo niya ang asa. Sa loob ng 3 araw, panatilihin muna ang dati. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyong maihatid ang tao para sa muling pagsusuri at larawan. Doktor, basta kaya pang gamutin. Suriin niyo lahat. Huwag niyong sabihin konting ubo lang niya ay ayos na agad. Ang gamot, pagkain, at init sa bahay ay hindi dapat kulangin kahit isa. Salamat, Doktor. Bukas ko na siya kukuhanin ng sasakyan. Ang unang bayad, ipanggagamot muna sa sakit ni Hexiang. Tapos isara natin ang mga araw na may tagas ng hangin. Tara na. Tingnan muna natin ang price tag. Huwag basta-basta humawak sa salamin ng aparador. Kapag nasira yan, hindi kita kayang bayaran. 2 supot ng pulbos na fukyang. Malaking bigas, 50 yen. 1 supot ng pulbos na fukyang ay 100 yen. At kailangan pa ng kupon sa bigas. Alam mo kung magkano ang 2 supot? Walang kupon sa bigas. Kalkulahin lang ayon sa presyong tinatakda ng kooperatiba. 2 ang halaga ng bigas na may kupon. May dala ka bang pambayad? Mag-issue ayon sa patakaran. Kulang na kulang ang pera. Kasalukuyan lang akong niloloko ng kasama ko. May kupon at may tatak ang presyong bigas, huwag po kayong mag-alala. 2 supot ng 50 kilo ng mais. Kalahating piraso ng baboy na may taba at laman. Dagdagan pa ng 5 kilo ng mantika ng baboy. 2 pakete bawat isa ng matamis na pulang asukal at peach crisp. 1 termos ng maligambam na tubig. 2 lata ng kerosene. Ang pinakamakapal na kumot para sa 2 higaan. Tela ng pulang pambalot na sapat para sa 2 damit. Dagdagan pa ng ilang makapal na telang asul. Gawing panglamig para kay Hexiang. Kuya Zhu, ipasuot mo sa kanya ang karitong takip. Ipadala mo ang mga paninda ni Ginoong Jiang sa Jiangjiawan. Kailangang mapuno ng husto ang isang buong truck. Ang bayad sa biyahe ay hiwalay na kukwentahin ayon sa presyo sa county. Sa daan, ilagay mo ang kahon ng gamot sa tabi ng paa ko, huwag mong idiin. Nasa listahan ko lahat ng account ni Kajayang. Suriin niyo ng mabuti. Ang presyong ito. Halaga ng ari-arian, pila. Dapat may patakaran sa pagbili at pagbenta. Babalik pa ako sa susunod. Si Jiang Haisheng ay may pasang sirang lambat ng isda papasok sa bayan. Halos nagkalat na ang amoy ng isda dahil sa dami ng taong sumakay. Huwag muna kayong maingay. May sasakyan ba sa unahan? Hindi ba si Haisheng ang nakaupo sa sasakyan? Haisheng, ibinabalik mo ba rito ang mga paninda ng kooperatiba? 2 supot ng masustansyang pulbos. 2 higaan ng bagong kumot. Hindi ito maliit na halaga. Lahat ng paninda ay binili ni Haisheng gamit ang kupon. Pati ang pamasahe ni Kusing ay hindi binawasan. Saan niya kukunin ang pera? Pagpasok ni Jiang Haisheng sa county, yayaman na siya. Wala kang pakialam doon. Daan ng gobyerno ito. Padaanin niyo ako, huwag ninyong abalahin ang paghatid ko ng gamot kay Hexiang. Muli na namang itong sapatos. Gusto mo pang humarang sa daan? Tabi, dumaraan ang sasakyan. Huwag munang intindihin ang mga bagay sa labas. Nakuha na ang gamot. 2 araw pa lang ang gamot na ininom ni Ginoong Qian. Bukas magpapaupa ako ng sasakyan para maisama kita sa hospital para sa litrato at follow-up check-up. Hindi na pwedeng patagalin pa. Nadikit na rin ang kahon ng gamot sa kargamento. Pagod ka na, Kuya Zhu.
Hindi ko kulangin ang bayad sa biyahe. Hahaha. Kuya Haisheng, hindi ka naman mapapahamak dahil lang sa mga gamit na ito. Huwag ka nang gumawa ng delikadong gulo. Hindi kinukuha ang pera sa pamimilit. Hindi rin ito ipinagpapalit sa buhay. Ako at si Ayu ang nakahuli sa haring mandarin na may gintong guhit. Isang isda na ibenta ng 30,000. Talagang mahal ang hayop na may malaking bibig na yon. Sa pagdating ng tagsibol, babayaran ko ang utang kong alak. Gusto kitang pagsuotin ng bagong pulang bestida. At palabasin kang mula sa bagong bahay na hindi pinapasukan ng hangin. Hindi ako nangangailangan ng ingrandeng salubong. Basta ligtas ka nang makauwi. Ligtas ding makauwi si Ayu. Mas mahalaga pa yon kaysa sa lahat. Mas mainam na gamutin muna ang sakit. Pagkatapos ay magpatayo ng bahay at bumili ng bangka. Dahan-dahan lang tayo, isa-isa. Ang dating sakit sa baga ko ay nilamig at muling sumama. Kaya ako umuubo ng dugo. Ngayon ay nakakapagtiis pa ako. Pero kailangang inumin ang gamot ayon sa schedule. Hindi pwedeng gumaling ng kaunti ay itigil agad. Hexiang, sa gabi huwag kang magpuyat sa pananahi. Madalas ding umiihip ang hangin sa tabing lawa. Kailangang alagaan mo ang katawan mo. Huwag kang mag-alala, hindi mapuputol ang gamot. 30,000 ang isang isda. Naglabas na ba ng resibo si Boss Han para sa espesyal na kargamento? Sabi ni Hepkin. Pagkatapos mang-agaw ng isda ng pamilya Du. Pwede lang itong singilin ayon sa karaniwang presyo. Ang lok ng gihui ay nasa pamamahala ng pangisdaan ng pamilyang Du. Dapat akin na talaga ang haring mandarin na may gintong guhit na yon. Pumunta kayo agad at agawin ang pera. Sisiguraduhin lang ni Han Dongsheng na mahuli ang hawakan. Tingnan na lang natin kung paano pa siya makakabangon pagkatapos nito. Naglabas na ng abiso ang munisipyo. Ang bakal na likod na isdang iyon sa loob ng gihui ay nakabangga na naman at nakatumba ng 2 bangka. Malapit nang lumabas ang gantimpala. Ikaw ang bumihag sa haring isda. Ang gantimpalang pera, kulay telebisyon at makina ng diesel ay sayo lahat. Si Haisheng na tinangay ng hangin ay kusa ng lulugmok. Pagdating ng oras na palibutan at hulihin. Sabay ninyong putulin ang lambat na nakasaksak sa braso ng isda ni Haisheng sa dongwan. Lahat ng panulid na nakatali roon ay magigiba. Hindi pwedeng basta agawin ang pera niya. Putulin muna ang ruta ng isda niya. Naiintindihan. Putol na ang daan ng isda. Tingnan natin kung may maipanghahambog pa siya. Magpalabas ng abiso. Lahat ng mangingisda mag-ingat. Ang bakal na likod na isda sa loob ng gihui ay tuloy-tuloy na bumangga at nakatumba ng 2 bangka. 3 manggagawang mangingisda ang nasugatan. Maglalabas ng gantimpala ang kawanihan ng yamang tubig ng lalawigan. Para sa makakahuli at makapagpapatunay na naalis na ang haring isdang bakal na likod. Gantimpala, 3,000 piso, isang 400 na kulay telebisyon. At isang sertipiko para sa pagbili ng 12 kabayong lakas na makina ng diesel. Salaping gantimpala. Kasama pa ang sertipiko para sa makina ng diesel. Ngayong gabi, gamitin ang bakal na lambat na ito para harangan ang buong bunganga ng loob. Pagkatapos, gamitin ang dikuryenteng panghuli ng isda para palayasin ang lahat ng malalaking isda. Hindi. Kung panganib ang usapan, sapat na ang larong ito. Hulihin ang haring isda. Ikaw ang haring isda ng lawa ng Kinglong. Umangat lang si Haisheng dahil sa swerteng napulot niya sa isang ibon. Wala yung saysay. Bukas. Palalabasin ko sa buong nayon kung sino talaga ang karapat dapat kumain mula sa mangkok ng lawa ng Kinglong. Dikuryenteng panghuli ng isda. Nabali na naman ni bakal na likod ang 2 post kagabi. Hindi ito takot sa lambat. Kapag natamaan ng kuryente ang maliit na isda, hahabulin at bubunggo ito sa amoy. Kapag umalinggaw ang kuryente sa bangka, magsisidala ang bakal na likod. Pupunta ang pamilya Du para hulihin ang halimaw na yon sa tubig. 5 bangka ang sabay na papasok sa loob ng gihui. Kapag pinaandar ulit ang dikuryenteng panghuli ng isda. Hindi lang ito panghuli ng isda. Parang dinadala nito sa bingit ng kamatayan ang 20 tao at pinapagsabog sa galit ang haring isda. Ikaw ang pupunta. Hindi ko ililigtas ang mukha ni Du Jinbiao. Pero may tiyuhin ako sa bayang pupuntahan natin. At mayroon ding matandang ding. Kailangang maging malinaw ang usapang ito. Kapag may buhay, kailangan ding maibalik siya. Hindi pwedeng gamitin ng pamilya Du ang buhay ng tao kapalit ng gantimpala at kulay telebisyon. Iniwan itong target na kaliskis ng haring bakal ang nakabaong matitigas na kaliskis. Ang mga kaliskis sa likod ay nakabaon sa matigas at pira-pirasong balat. Hindi ito madaling mabutas ng karaniwang lambat at magagaan na panghuli ng isda. Kaya pala nitong gawing ganito ang mga tabla ng bangka. Kapag sumugod ang bakal na likod, hindi ito lilihis. Sino ang makakaharang dito? Sino ang mababangga nito, dudurugin nito? Lalong hinihigpitan ang bakal na lambat. Mas malupit itong bumangga. Kapag pinaandar ang dikuryenteng panghuli ng isda. Susunod ito sa amoy at tutumbok diretsyo sa ilalim ng bangka.
Napakatigas nito, paano pa ba ito mahahawakan? Hindi pa natin alam. May sarili ring paraan ng bakal na likod para mabuhay hanggang ngayon. Tiyak na may ritmo ito. May bahagi rin sigurong hindi nito kayang protektahan. Bantayan muna natin ito. Pagkatapos, humanap tayo ng kahinaan. Bukas, dadalhin talaga ng pamilya Du ang ganoon karaming tao papasok. Ang pinakamahalaga ay hindi ang agawan ng gantimpala, kundi huwag hayaang ipadala ni Du Jinbiao ang buong lok sa tubig. 5 bangkang may layad. 3 pirasong bakal na lambat. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas ang haring isda kahit may pakpak pa. Hahaha. Pangingisda sa lambat. Bakit kailangan pang gumamit ng napakakapal na kable na yan? Pwedeng gamiting panghila ang bakal na lubid na yan. Hindi pwedeng paandarin ang makinang pampakuryenteng panghuli ng isda. Hahabulin ng baklang may bakal na likod ang agos at babangga sa bangka. Nakabenta ng isang igat. Talagang nagpakasama ka na parang ikaw na ang hari ng mga isda. Makipot ang bungad ng lok ng gihoy. Kapag sabay na pumasok ang 5 bangka. Ang unang bangka ang tumaob. Ang 4 sa likod ay walang madadaanan para umiwas. Ang gantimpala ng county ay para sa may tapang. Hindi para lang takutin kayo sa pampang. Paandarin ang bangka. Hayaan natin siyang manatili sa pampang at panoorin kung paano natin iahon ang pinansyal na balik. Aray. Aray. Nagising na si bakal na likod, bilisan nyo. Kayong dalawa, huwag sumakay sa bangka. Pumunta kayo sa Dongwan at hukayin lahat ng tanim na isda ni Jiang Haisheng. Nasa loob ng gihoy ang gantimpala ng county. Ano ang gagawin natin sa Dongwan? Makakahuli siya ng haring mandarin na may gintong guhit. Siguradong may iba pang daan ng isda sa Dongwan. Ngayon hindi lang haring Elopictis ang kailangan kong makuha. Kundi kailangan ko ring putulin ang ugat ni Jiang Haisheng. Bilisan mo. Pagkaalis ng bangka, lahat ng tao ay tututok na lang sa loob ng gihoy. Kapag tapos na ang pagsabog, umalis na tayo. Huwag niyong hayaang may makahuli sa atin ng totoo. Bumagsak na ang istaka. Kumakagat ang bakal na bibig sa lubid. May 2 maduduming mangmang na sumusugod sa pugad ng isda. Amoy ng asul na bangka. Mga tao iyan ni Du. Gusto nilang samantalahin na lahat ng tao ay nakatutok sa ibong mandaragit. At wasakin ang daan ng isda sa Dongwan. Ha! Si Jiang Haisheng pala ang ibiniling sa lupong pangisda ng bahaging ito ng tubig. Pumukpok lang tayo ng ilang pirasong kawayan, ano ngayon? Ang 2 bagay na ito, ako ang magsusumite sa punong grupo. Ang mga sinabi niyo kanina. Narinig na rin ng mga taong nagtatrabaho sa tabing ilog. Ha! Tara! Ha! May ebidensya ang tao at ang bagay at nakarehistro ako. Pagbalik ni na Yanzi at payat na unggoy. Kailangan nilang magpaliwanag sa punong grupo. Nasira ang pugad ng isda. Maghanap kayo ng mapagtataguan para sa maliliit na isda. Ang natitirang daan ng isda, aayusin na lang natin mamayang gabi. Higit 20 buhay ang nakataya, hindi na pwedeng maghintay. Noong araw na umuwi ka na puno ang sasakyan. Narinig ko na ang tunog ng kampana. Kahit walang bangkang kay Du, pwede pa rin kumita ng maayos. Mang Shen, gusto kong arkilahin ang lumang pana mo sa pangingisda. At manghiram pa ng isang hablang bakal na tumitimbang ng 100 gin. Ang pana na iyan, noong kabataan ko, ginagamit ko pangharang sa malalaking ibong dagat. Noon pang ilang dekada na ang nakalipas ginawa ang bagay na yan. Tinatawag na lang na nga ito ni Du Jinbiao na ginawa niya. Pinangunahan ni Du Jinbiao ang 5 bangka papasok sa loob ng gihoy. Nagdala pa siya ng makinang pampakuryenteng panghuli ng isda. Kapag tinugis ng ibong mandaragit ang kable at bumangga sa bangka, walang makakapanatili. Gusto mo bang pumunta para mangagaw ng 3,000 yuan? O para magligtas ng tao? Unahin ang pagliligtas ng tao. Kung hindi pa rin maalis ang ibong mandaragit, may malalaglag pang bangka. Hindi ka pwedeng humiram ng pana. Pagkatapos gamitin, punasan mo ng mabuti ang langis. At ibalik mo mismo. Huwag mong kubrahin ng diretsyo ang bakal na likod. Kahit ang matigas na halimaw sa tubig, may oras ding huminga at lumingon. Ako at ang pana, uwi tayong ligtas. Isa lang ang pangunahing tulis ng pana na ito. Kapag pumaling ang ulo nito, hintayin nating mabuhol ang lubid bago muli sumulong. Ano man ang mangyari, huli na. Hindi niya kailangang ikitil ang buhay ng pana na ito. Una, ilayo siya sa mga tao sa bangkang may layad. Para mabigyan ng lahat ng daan para makaligtas.
Lahat ng 5 bangka ay pumasok na sa makitid na tubig. At nakalubog sa ilalim ng tubig ang lambat na bakal. Hindi pa umaalis ang malaking itim na anino. Nakapagbanggaan na sila. Kuya Haisheng, huwag mo munang intindihin ang ibang nililigtas. Mag-iwan ka rin ng daan para sa sarili mo. Ilit ng kaya mong iligtas. Kapag di mo na napipigil, bumalik ka agad. Huwag mong isama pati sarili mo sa panganib. Nakatitig ka ba sa langit, Haring Baklangot? Kapag may nakita kang mahulog sa tubig, sabihan mo agad. Ako. Pagsamahin pa ang dalawang panig. Huwag mong hayaang sumadsad siya sa ilalim ng bangka. Huminto na pati ang agos sa ilalim ng tubig. Ang bagay na yon ay palutang-lutang lang sa unahan. Kung ayaw mong mamatay, gumulong ka sa likod ng bangka. Dumikit ang anino sa putik. Mas mahaba pa ang buntot kaysa bangkaw. Natukoy ang mataas na panganib na target, haring may bakal na likod. Mas mababa sa 100 metro ang layo ng target sa panghuhuling bangka. Sinasamantala nito ang pagtakip ng nakalubog na bangka. Batay sa pagyanig ng tubig, tukuyin ang posisyon ng bangka. Hindi si Du Jinbiao ang nagkulong dito. Naghihintay lang ito sa huling bangkang papasok sa loob. Pumasok na naman sa lungga ang bakal na linya. Muli nabangga at nagiba ng agos. Ang target ay may habang humigit kumulang 4 na metro at 8 dipa. Tinatayang higit sa 400 kilo ang bigat. Ang likod nito ay matagal nang may kaliskis na parang bakal. Basag ang mga kabibe at ang lumang lambat. Nabuo na ang matigas na kaliskis. Ang puwersa sa buntot ay sapat para mabasag ang karaniwang tabla ng bangka. Higpitan niyo lahat ang lambat sa akin. Paluwagin ang lambat at ipasok siya sa loob. Gabay siya habang sumusunod sa bakal na kable papunta sa bangka. Ikaw, sa labas ka lang at magbantay. Huwag mong isipin ang Haishan sa pera. Huwag mong patayin ang makina. Sasadsa dito sa bangka dahil sa agos ng kuryente. Naipigil na ni Jinbiao. Mga kapatid, sino ang unang maglalagay ng sibat na panghuli? Dagdagan ko pa ng 50. Ano, isda ba yan? Isa yang martilyong pangbunggo sa ilalim ng tubig. Unahin nating iligtas ang tao. Sino ang lalabas sa bukana ng look, siya ang atras. 10 piso at lahat ng karne ng isda, ibabalik ko. Magdagdag pa ng 1 antas. Itumban niyo siya sa kuryente. Kuya Jinbiao, ibalik mo sa akin ang bilog na pangligtas. Mahilig ka sa tubig, umalis ka na lang mag-isa. Bilisan niyo, buhulan niyo ng mahigpit ang lubid. Hoy, anong ginagawa mo? Sa wakas, sumisid na rin ang taong ito. Huwag. Haisheng, banggain mo pa ulit. Guguho na ang balangkas. Lolo Ding, dalhin niyo ang sugatan palabas ng loob. Liu Zhou, umatras sa likod ng bangka. Bawal nang paandarin ulit ang makina. Palayain niyo sila. Nasa dinamikong estado ng pagsubaybay ang mga mata ng tubig. Pagkatapos niyang bumangga, palaging dumudulas siya pa kanan. Mabagal ang pagliko sa kaliwa. Mukhang may problema pa rin sa lumang sugat.
Haisheng, 3,000 piso ang ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko rin sa'yo ang target ng tagapaghatid ng diesel na makina ng bangka. Bilisan mo, iligtas mo ako. Lumayo na sa ulo ng isda ang mga sugatan ni Haisheng. Ihanda na ang sibat panghuli. Kahapon lang kung hindi dahil kay Haisheng. Nasa tiyan na ako ng haring mandarin na may gintong guhit. Makinig kayo sa kanya. Paatras ang lahat ng bangka palabas ng loob. Haisheng, sa pagkakataong ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga tao sa loob. Gabayan mo siyang lumayo sa bangin ng panganib. Huwag kayong banggaan na parang bakal na baluti. Yakyat mo pa ng kaunti, huwag mo siyang hilahin pabalik. Tumahimik ka, kahit ipahid mo pa ang hangin saan man, hindi rin kita maintindihan. Nawala na ang kakayahan ng mataas na panganib na target na bumangga. Nagawa ni Ayu ang unang pangunguna sa mapanganib na pang-udyok sa ibabaw ng tubig. Nadagdagan ng 3% ang paggising na antas ng kamalaya ni Jingtong Owang sa tulong ng bersyon ni Kangi. Nagsimula na ang paunang pakiramdam ng presyon ng hangin. Tumigil na. Isang salapang lang talaga. Iyan lang ang nakapagpababa sa bakal na likod na higit 400 gin. Ay! 5 bangkang may layag na dimakina. 3 hanay ng lambat na bakal, hindi rin mapipigilan. May isang lumang pana na lang ang natira, tapos na. Ay! Si Haisheng ang tunay na pinuno ng huli sa lawa ng Kinglong. Noon, bulag at mapangahas ako. Ako ang nagpaikot sa kanya. Huwag kaligtaan ang 2 sungay ng mabangis na hayop. Tandaan mo iyan. Ikaw ang tunay na magaling. Hahaha. Matagal na kitang binalaan sa daungan. Hindi naman kailangan pang umakyat sa bangka. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Ako muna ang ibaba. Ibigay mo ang lubid sa'yo. Bumaba ka mag-isa. Nang mahulog si Erwang sa tubig, pwede mong ipinukol sa kanya ang lubid. Ha? Haisheng, kailangan mong ibalik yan sa nayon. Ang gantimpala sa bayan ay para sa pagsusuri ng isda. Sa pagtingin sa sugat, sa pagbilang ng huli, sa kawit ng tao sa isda, hindi pwedeng alisin. Isa man sa mga tao sa lugar, hindi maaaring mawala. Kami ang magiging saksi mo. Hi! Ay! 450 gin pa, dagdag tubig at putik na bakal. Hindi na kayang buhatin ng tao lang. Luwagan niyong lahat ang kamay, at huwag hayaang bumalik ang bakal na lubid at makasugat. Ang lakas nito. Mas matatag pa kaysa sa 2 kalabaw sa tubig. Hindi ako nagmamalaki. Ang haring isdang ito ay hindi lang panggantimpala ng bayan.
kundi ebidensya rin ng iligal na tindahan ng pamilyang Du at panlalamang sa lahat ng nagpapataob ng bangka. Pagdating sa nayon, ilinaw ko ang tungkol sa pagtaboy nila sa akin sa tubig. 5 bangkang may layag na di makina. Mahigit 20 bihasang kalalakihan. Sa pagkakataong ito, siguradong mahahatak pabalik ni Jinbiao ang bangkero. Hintayin lang makuha ang 3,000 halaga ng kuryente at diesel, ayos na. Ang lawa ng Kinglong, kahit ano pa ang sabihin ng pamilyang Du. Babalik na tayo. Bumalik na tayo. Bumalik na sila, ang mga Du. Dali, salubungin natin ang bayani sa pangingisda. Bakit si Jen Haisheng? Ano ito? Ano na naman ang ginawa ni Jinbiao? Hindi ba ikaw ang nagpaligid sa haring isda? Hindi mo pala nakuha ang haring ginto. Sa halip, napilitan pang itulak ng haring isda ang bakal na sukal sa ilog. Hahaha. Iyan ang sabayang pagsalakay ng grupo ng pangingisda ng pamilyang Du. Ang haring isda at lahat ng gantimpala ay dapat ibigay ng sabay sa pangkat para sa isang pagproseso. Maaaring isumite ang haring isda sa tanggapan ng pangisdaan ng county para sa pagsusuri. Pero sino ang nagpatakbo ng makina? Sino ang nabaligtad? Sino ang nagligtas ng tao? Sino ang tumama sa isda? Dapat ay itala ayon sa katotohanan. Hindi ka pwedeng mauna sa patakaran. Ang lawa ng Kinglong ay pampublikong anyong tubig. Ang mga isda sa tubig ay likas ding yaman ng lahat. Haisheng, gusto mong ang mahigit 400 gin na haring isda ay angkinin mo? Kahit isang piraso ng laman ng isda, hindi ko kukuunin para sa sarili ko. Ulat sa county ang tungkol sa isda. At ang listahan ng mga nasugatan. Ang nahuli at ang award na kaugnay nito, isusumit rin sa county. Pakilinaw sa nakasulat na abiso. Ang gantimpala ay ibibigay sa nakahuli at malinaw na mapapatunayang karapat-dapat. Sino ang isusulat bilang pinuno ng pangisdaan? Sa kanya mapupunta ang gantimpala. Noong mga nakaraang araw, nag-uwi si Du Jinbiao ng 10,000 yuan na pera mula sa isda. Bakit hindi mo sinabi? Ang mga karpa, hito, at iba pang isda ay mula sa pampublikong lawa. May resibo ng pagkuha ang batch na yon. Ngayon din, gumagamit si Jinbiao ng 5 bangka, ubos na ang lakas ng haring isda. Pero ikaw ang nakahuli sa huli sa dulo, libre pa. Napasobra ang pagkakakuryente ni Du Jinbiao sa haring isda kaya nabaliw ito. Napunit ang bakal na lambat at ilang hawakan ng isda, at nasira rin ang baluti. Si Haisheng ang unang nagligtas ng tao. Ihagis na naman ang sibat sa kaliwang hapon. May inutusan si Haisheng na mga tambay. Ninakaw ang resulta ng sabayang huli. May dala pa silang sandata. Kay Lolo Shen nanggaling ang pana. Sa pantalan, ilang dosenang tao ang nakakita na ginamit ko ito para magligtas ng tao. Kumpiskahin ang sibat at ang pana. Duluhan si Haisheng sa grupo. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Iproseso agad ayon sa batas ang paglabag. Sa bayan ng Du Wancai, may pabuya pa at may pagberipika. Ikaw, may karapatan ka bang basta magparatang? Sa Jianjiawan. Ako mismo ang alinsunod sa patakaran. Si Haisheng, huli na akong magtanong sa'yo. Ibibigay mo ba o hindi? Du Wancai, talagang sa harap ng buong nayon. Agawin mo pa ang ebidensya ng bayan gamit ang baril. Yung mga naunang bumili ng malaking isda ay nandyan na. Sa likod ay may isang 2 paa na halimaw. Lahat ay nagbigay daan sa kanya. Akala niya may sasaklolo nang marinig ang tunog ng sasakyan. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, kailangang sumunod sa patakaran ng Jianjiawan. Nakipag-usap na si Han Dongsheng na sasama siya ngayon. Dumating si Alkalde Gu Huishan sa Kinglong Lake para mag-imbestiga. Kung ibababa mo na ngayon ang baril, baka may pagkakataon ka pang makapagpaliwanag. Tama na ang pananakot mo sa kanila, Ginoo. Pati ba naman ang alkalde, pupunta rito para sa isang mahirap lang mangisda. Saka ka lang mapapahamak ng tuluyan. Hintayin mong bumaba si Alkalde Gu at siya mismo ang tumingin. Paano mo nakuha ang ebidensya ng bayan gamit ang baril? Ay! Talagang sasakyan ng bayan. Dumating din ang alkalde para makinig sa ulat ng grupo. Kagagaling lang ni Alkalde Gu sa Jianjiawan. May taong may baril na agad tumutok sa mga tagapagtanggol ng lawa. You! Kanino ang baril? Kanino kaya siya kanina pa bumabaling? Ulat kay Alkalde Gu.
Nasa akin noon ang baril. Inagaw iyon ni Kapitan Du. Gusto niyang kumpiskahin ang bangkang panghuli ng isdang may pangil at ang pana. Kasamahang pulis. Kunin na muna ang baril. Malinaw na ang tala. Ito ang resulta ng pagkabangga at pagtaob ng 7 bangka ng sunod-sunod. Nasaktan ang bakal na punggok na hari ng isda at ang ilang mangingisda. Haba ng katawan, 2 metro at 8 sentimetro. Timbang na 456 na kilo. Tugma ang katangian ng kaliskis at ang natanggal na tinik sa sample. Noong huli, yung 28 kilo at 6 na liang. Ang haring mandarin na may gintong guhit ay buhay na dinala sa akin. Sa pagkakataong ito, nailigtas pa natin ang buong bayan mula sa sakunang galing sa loob ng gihoy. Alcalde Gu, siya ang Haisheng na nabanggit ko sa inyo noon. Alam ang daan ng isda at alam din kung paano pangalagaan ang isda. Kasamang Haisheng. Sa pagkakataong ito, malaking suliranin ang nalutas mo para sa bayan. Alcalde Gu. Nais ko pong magulat sa inyo. Si Haisheng ang pinaka. Batang mangingisdang marunong dito sa Jiangjiawan. Matagal ko na siyang pinapahalagahan. Ang sabayang huli na ito ay pinangunahan ng isang grupo ng industriya ng pangingisda. Si Jin Biao ang nagdala ng mga bangka para bumara. Si Haisheng ang huling tumapos. Iyan ang tawag na sabayang pagtutulungan. Tama ba yon? Ang 5 bangka ay talagang dinala ni Du Jinbiao. Tungkol naman sa ginawa nila. Hayaan niyong ang nakasira ng bangka at nalugmok sa tubig ang magsalita mismo. Pinakiusapan na namin si Du Jinbiao na huwag nang paandarin ang makina pero ayaw makinig. Nagalit ng husto ang punggok na hari ng isda. Sinalpok niya ang 3 bangka. Wasak na wasak ang bakod na bakal na lubid. Ilang hawakan ng sibat. Hindi man lang maipasok ang mga kaliskis. Ay! Nang mahulog ako sa tubig. Inagaw ni Du Jinbiao ang aking pamalit na bilog na panligtas. Tapos itinulak pa niya ako palayo sa labas. Si Haisheng ang nagligtas sa akin. Palagi niyang sinasabi na nagkaisa sila ni Haisheng. Nakakandado rin sa pana ni Haisheng ang kabila ng bakal na lubid. Ang sibat ay pumaloob ng pahilis mula sa kaliwang dibdib. Nakakabutas ng baluti. Sa buong paligid, iisang lugar lang ang may nakamamatay na sugat. Kung totoo ngang sa inyo nagmula ang mga tauhan. Kung gayon, tukuyin niyo ang ikalawang nakamamatay na sugat. O maglabas kayo ng isa na kayang tumagos sa kaliskis sa likod. Ang mga ebidensyang nakita sa aktual na lugar ay nagsasapat na magpatibay sa isa't isa. Tugma rin ang sugat ng bakal na lubid at ng di-kuryenteng makina. Pakilinaw ang mga ebidensya. Ngayon, ayon sa mga tuntunin ng bayan, asikasuhin niyo ito. Nakasulat na sa abiso ng tanggapan ng pangingisda sa bayan. Kumpirmahin ang pagbura sa haring bakal sa likod. Noong Hulyo 7, 2023, kumpirmahin ang pagbura sa haring bakal sa likod. Noong Hulyo 7, 2023, 3,000 yuan na salapi. 3,000 yuan na salapi. Isang 14 na pulgadang makinang pang-telebisyon. Isang listahan ng pagbili ng 12 kabayong lakas na makinang diesel. Sino ang nakahuli? Sa sino mapupunta ang gantimpala? Walang sino man ang pwedeng magsamantala sa pangalan ng samahan para humablot at magtabi. Lalong hindi pwedeng gumamit ng baril para agawin ito. Alcalde Gu, nagkamali ako ng sandali. Dahil ba ito sa pangkat? Kailangan imbestigahan ang mga libro, mga baril at ang mga saksi. Hindi kayo ang magpapasya ng mag-isa. Ang 2 hunting na baril at ang kagamitang pang-elektrikong pangingisda ay pansamantalang kukumpiskahin. Si Du Wankay ay gumawa ng sariling paraan at nagkunwaring health worker. Ang panghihikayat gamit ang baril at pagbabanta sa mga tao ay iniimbestigahan ng kumpanya at ng pulisya. Nilabag ni Du Jinbiao ang alituntunin sa paggamit ng elektrikong pangisda at naging sanhi ng pagkasugat ng mga bangkerong may layag at pagkasira ng mga sasakyang pandagat. Unahin munang itala ang mga nasugatan. Pagkatapos ay bayaran ang danyos. At saka iproseso ito ayon sa batas. Alcalde Gu, talagang nagkamali ako, Haisheng. Isaalang-alang mo na isa lang akong tao sa baryo. Kanina, gusto mo pa akong ipakulong. Ngayon, nag-uusap ka na naman tungkol sa samahan ng magkakalugar. Kumpleto na ang mga papeles ng pagtanggap. Dalhin niyo rito ang gantimpala para kay kasamang Jiang Haisheng. Sa harap ng buong baryo. Iginawad ng pamahalaang panlalawigan. Ang titulong huwaran para sa pangangalaga sa lawa at pag-alisin ng panganib kay Jiang Haisheng. Hindi ka lang nakahuli sa haring mandarino na may gintong guhit. Iniligtas mo pa ang mga mangingisda na nahulog sa tubig sa oras ng panganib. Nararapat lang ang gantimpalang ito sa iyo. 3,000 pa, kasama ang isang telebisyon at makinang diesel. Kapag nagkamakinang diesel na, makakapagkabit na si Haisheng ng sariling bangkang may layag at makinang. Sa susunod, kapag may nagkasakit, hindi na niya kailangang yumuko pa sa kahit sino. Jiang. Ang malalaking isda, ako ang nagpihit sa kanila. Hatiin mo sa akin ang kahong maliwanag. Akin na ang pangunahing bahagi. Hindi pwedeng kalasin ang kahong maliwanag. Hahaha.
Ngayong araw, 5 kilo bawat sambahayan ang bahagi ng lahat. Sa mga ilang bangkang napinsala, tig 10 kilo bawat isa. Ang natira ay ipapadala sa bahay ampunan ng bayan at sa kantina ng kooperatiba. Para may maiinom na mainit ang matatanda at ang mga nagtatrabaho sa night shift. May kakayahan si Haisheng. At may malasakit din. Si Jiang Haisheng talaga ang pinuno ng mga mangingisda sa lawa ng Qinglong. Lolo Shen. Ang pana at ang bakal na lubid. Marami rin ito. Masyado kayong lugi kung ipapahiram ninyo sa akin ang antigong gamit na ito. Sa loob ng give ilang nababawasan ang namamatay. Hiningi ko ang pana dahil naniniwala akong unahin mo munang iligtas ang tao. Dalhin mo siyang maayos na maayos pabalik. Mas mahal pa ang tiwala na ito kaysa sa 3,000 yuan. Kapag nakakabit na ang makinang diesel, makakapaghatid na tayo ng buhay na isda gamit ang sarili nating bangka. Sa tagsibol, ayusin na rin natin ang tagas na bubong ng silangang bahay. Tapusin mo muna ang iyong follow-up check-up. Ang bahay at bangka, isa-isa ang pagpapaayos. May tao sa mga tambuan. Umaalingasaw na tubig mula sa balde na bakal. Mapait ang palaka at hito. Kapag kinain, parang mamamanhid ka, hahaha. Ang tumakas mula sa loob ng gihwi na may dalang mga patay na isda. Ha! Ang dujin biyaw na lason sa langis ng makina. Gusto niyang sunugin ang bahay. Ipinahinto ng bayan ang paggamit ng elektrikong pangisda at ng mga baril. Si Du ang mananagot sa gasto sa ospital at sa pinsala sa bangka. Naputol na rin ang daan ng pagbili ng mamahaling isda. Hindi niya sinisisi ang sarili niya. Lahat ng sisi sa akin niya ibinabagsak. Dumaan ka sa likod ng pader papunta kay Lolo Zhu. Tawagin si Lauding at si Erwang. Magdala ka ng handphone para maging saksi. May isa pa tayong ipadala para magulat sa kumpanya. Ikaw lang ang maiiwan dito. Nasa bubong si Ayu. Nasa bakuran ako. Gusto kong maisama niya ang lahat ng dinala niya. Iwan mo ang lahat sa harap ng saksi. Huwag mong kainin ang isdang ibinato niya. Hintayin mo siyang pumasok sa bakuran. Unahin mong agawin ang balde na bakal. Huwag kang padalos-dalos, Phew. Phew. Ang patay na isda, hindi gagalaw at hindi kakain. Sa akin mapupunta ang balde na bakal. Haisheng, pinapabayaran mo sa akin ang bangka at ang pera. Pinapahiya mo ako sa buong nayon. Gusto mo pa talagang bumili ng makinang di gasolina at mamuhay ng maginhawa. Ngayong gabi, ilulubmok kita. Si Hexiang at ang asong payat na hayop na yon, sunugin nating lahat ng lubusan. Ang payat na hayop na yon ay hindi kakain. Kung gayon, sunugin mo na lang kasama ang iyong amo. Haisheng, hindi ba dapat nagpapagawa ka ng bahay at bumibili ng bangka? Bukas ng umaga, ipapatawag ko ang buong nayon para linisin ka. Laso na isda, gasolina, at panggatong. Hindi kulang ang mga dinala mo. Kumpleto na ang ebidensya at ang mga saksi. Ang apoy na ito, hindi ka ba natatakot na itapon? Hindi yan panakot lang. Pagpatay iyan. Aray. Aray. Humiga ka at matulog. Paano mo nalaman na pupunta ako? Kagagaling mo lang sa loob ng luhong. Nagbalita na agad si Yu. Narinig agad ni Ayu sa may palakaang ang mga yabag na papalapit, mahina at mabigat. Matagal nang lumabas ng bintana sa likod si Hexiang. Malapit na darating sina Lolo Zhu, Lauding at Erwang. Sinadya kong hintayin maubos ang gasolina. Diyan lang ako nakatayo, hinihintay kong maiwan mo ang gasolina at ang lason na isda. Para hindi ka makapalag bukas. Sasabihin nilang ako ang may kasalanan. Hindi ito pananakot lang. Talagang parang gustong sunugin ang buong pamilya. Gusto pa nilang lasunin pati si Ayu. Mang Ding, pakiusap, ikaw na ang magulat sa kumpanya. Huwag mong gagalawin ang gasolina, laso na isda, panggatong, at kutsilyo. Hintayin nating dumating ang pulis at mag-record. Elngan. Pagbitbit ng kutsilyo, halatang marahas.
Nagdadala ng gasolina para magsunog at manakit. Kumpleto ang ebidensya sa lugar. Si Du Jinbiao ay arestuhin alinsunod sa batas. Ililipat ang kaso para sa investigasyon. Wala na. May nangyari na. Makatwirang pagkuha ng isda, tapat na mangisda, opisyal na pag-apronta, pangangalaga sa ekolohiya at kooperasyon. Kooperatiba ng Kinglong Fresh. Kapatid na Haisheng. Hindi gaanong magkalayo ang dalawang balde na ito. Sa tindahan sa lungsod, sapat lang ang kita para mabuhay hanggang bukas. Ikaw na ang magtakda ng grado. Sa unang antas ng pagsusuri sa waterline, lumalabas lang ang paggalaw ng isda. May pinsala sa katawan at pagkakaiba sa kalidad ng tubig. Ang pasya sa kalidad ay dapat ibatay pa rin sa hatol ng mayari. Ang unang balde ay buo ang kaliskis at malakas ang paggalaw. Bilang sariwang isda, unang antas ang pasok. Ang ikalawang balde ay hindi sira ang isda. Pero matagal nang nakapirmi sa lambat. 3 rito ay kapos na sa hangin. Piliin mo ang mga ilalabas at ibenta sa county ngayong araw. Ang natitira, bilangin bilang ikalawang antas ng sariwang isda. Hindi pwedeng isama sa truck papunta sa lungsod. Huwag mong sabihin murang produkto ay patay na produkto para ibagsak ang presyo. At huwag ding ipasa ang sirang isda bilang magandang isda. Sa patas na usapan tayo, Haisheng. Ang binebenta namin ay matagal ng tatak. Magandang isda, dapat magandang presyo. Kung may sira, sabihin mo ng malinaw ang sira. Mangding, 1 balde ng sariwang isda, 18 gin at 6 na liang, 2 buo. Hipon sa lawa, 22 gin. Kumpleto na ang mga resibo, pwede nang kunin ang pera. Mister, mas malinaw pa ito kaysa sa talaan ng istasyon ng pangingisda. Mula pa lang, ako na ang nag-compute at nag-asikaso ng lahat. Si Sister Hongmi pa ang nagturo sa akin kung paano kilalanin ang resibo. Sa gabi, sinamahan ako ni Haisheng isa-isang linya para malinaw ang pagkwenta. Saka lang naglakas loob na ibigay ng lahat ang isda. Lanan. Tumawag si Boss Han. Sa simula ng susunod na buwan, 2 truck na may tangke ng buhay na tubig ang ipapadala. Kailangan ng 1,000 kilo ng mandarinting isda, pilak na isda, at hipon. CJ. Ay. Noong una, magkasamang kumukuha ng resibo ang pamilya Du. Ngayon, bawat bahay ay may presyo ng isda na sarili nilang ibinibigay. Tapos, kita na lang sa mukha ng kung sino ang susunod. Mula 53 piso at 8 sentimo. Talagang nakaahon na tayo. Hindi lang ako. Kayo at ang lahat ang nagtayo ng rutang ito sa tubig. Sa Hilagang Han, papasok na ang tagsibol. Sa lawa ng ugat o sa lugar ng pangingitlog. Mas malayo sa Pampang. Huwag na kayong magulat, mga mangingisda. Huwag kayong mag-alala, hahanapan natin ng daan ng isda. Hindi gagalawin ang pugad ng isda. Haisheng. Umiihip na ang timog hangin. Sa hilagang bahagi, malinaw ang tubig at marami ang isda. Hahaha, hindi na mapakali sa Pampang. Sabay lang, sabay lang. Mainit na agos papuntang Hilaga. Sa malalim na gulod, mas ligtas. Sundan ang agos. Unahin muna ang 3 araw na tantya sa init ng tubig at direksyon ng hangin. Kapag dumaan ang ruta ng isda sa lugar ng pangingitlog. Itong abiso, siguradong hindi papalpak. Naiwasan na ng mga isda ang lugar ng pangingitlog sa Hilaga. Ipon. Batay sa init ng tubig na ito. Pagkalipas pa ng 2 araw, pwede nang maglagay ng lambat sa labas ng malalim na gulod. Pulong sa Beijing. Sinuri sa Donghailo sa kabiserang panlalawigan ang unang batch ng sample na isda. Nangunguna ang kalidad at anyo. Ihahatid sa truck pagkalipas ng 7 araw. Ang isdang mandarin, pilak na isda, at hipon ay dapat may kanya-kanyang pamantayan. Kapag naibenta na ang Kinglong Leke, sa inyo na ang lahat ng susunod na pangmatagalang order. Boss Han, sa Donghailo, lahat ng sariwang paninda sa buong taon ay ako ang nagsupply. Isang salita mo lang, at ang 5,000 kilo na order ay buo na. Ibibigay ko pa sa isang bagong rehistradong maliit na sasakyan ng kooperatiba. Ang mga mandarinting isda na naihatid mo noong nakaraang taon ay may pasa at gasgas. Sa hipon, may patay na halo. 2 beses na akong nagbalik. Kayo rin naman ang hindi marunong magtago ng negosyo. Mula sa isang ibon lang, makakahuli ka pa ng ilang isda. Pero may lakas pa rin ang loob na lunukin ang 5,000 kilo na order. Ang sinusunod namin ay ang pamantayan sa inspeksyon. Ang buhay na tangke at ang bayaran sa araw na yon. Gusto ni Boss Lion ng maayos na listahan ng order.
Ilagay lang ang magagandang isda sa timbangan at saka singilin. Yeah. 7 araw mula ngayon, tingnan natin kung saan ka kukuha ng ipapampuno sa 2 truck. Na klase ng isda. Mas malaki pa ng 20% ang tubo. Sino ang hindi maloloko dito? May kulang na 1,200 kilo pa mula sa 5,000 kilo. Muling naagaw ng daungan ng Baisya ang ilang kargamento mula sa Hilagang Pampang. Bakit hindi natin ikutan at palibutan ang lugar ng panginitlogan sa lawa ng ugat? Baka sa gabi, maitatapal pa natin ang kulang. Puno na sa isda ang bahaging iyon. Para lang makakuha ng isang order. Naglinis ng supply para sa susunod na taon na isda. Hindi na papayag ang kooperatiba na maipaskil ang karatulang ito. Kung may kulang, may paraan akong gagawin. Bukas ng gabi, ipasok niyo sa gilid na pinto. Hindi ito para mamatay ang mga isda, kundi para lasunin at malipol ang buong imbakan ng isda. Kapag namatay ang isda, isasara muna ng county ang bodega. Kapag nawala ang order, babalik ang mga mangingisda para hanapin ako. Mas matindi pa ang amoy ng karatula ni Jiang Haisheng kaysa sa bulok na isda. Sabi raw ni Kuya Haisheng, may kargamento raw ngayong gabi. Nagmamadali si Boss Han. Ito ang 500 kilo na pansamantalang inipon mula sa ilang bahay sa Hilagang Pampang. Yung tiket na hapon binuksan ni Sister Hishang. Lagot na. Nasa ilalim ng agarang pagkontrol. May pinsala sa mga hasang ng isdang pangsama. Hindi sapat ang tubig para makumpirma. Kailangang i-seal at ipatest ang sample ng tubig. Isara ang daanan ng tubig. Ang tubig sa bodega ng isda at lahat ng resibong nakuha kagabi ay seal muna. Walang makapaghahatid ng isda papunta sa lawa. Opisyal na pahayag. May nagulat na mula sa kabiserang panlalawigan ay may mga hinalang isdang may sakit ang pumapasok sa inyo. Ihinto agad ang lahat ng paglabas ng mga buhay na isda. Maghintay ng pagsusuri sa sample. Paano nangyaring sakto pa ito? Bago lumabas ang resulta, bawal munang magpapasok o magpalabas ng sasakyan ang kooperatiba. Kapag nakumpirma na may ipinagbabawal na gamot, mauulit pang masusing sisiyasatin ang lisensya sa negosyo. Ako na ang bahala at hihingi ako ng 2 araw sa kabisera para sa inyo. Ay! Ang mga kalakal na nakumpiska na. At ang resibong pantukoy. Ay! Nababayaran na ang pera. Kapag muli pang nawala ang order. Baka sa susunod na buwan pati yelo at crudo, hindi na natin mabili. Yung truck ng isda, ako ang nagpasok doon. At ang resibo, magkapareho talaga. Hindi ko naman nakita ang sakit. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang buong pangyayari. Yung truck at yung mga taong nakita mo, isalaysay mo ng malinaw, isa-isa. Walang ni isang detalye ang pwedeng makaligtaang banggitin. Nanggaling muna sa masikip na lok ang maasim na tubig. Hindi galing sa dakilang lawa ang gamot. May nagbuhos muna ng tubig na may gamot sa masikip na lok. Tapos, gumamit ng bomba ng tubig para ipasok sa buhay na bodega ng isda. Yung truck kagabi. Ang putik sa gulong ay hindi mula sa bukirin. Ang isdang isinakay sa truck kagabi ay galing sa Hilagang Dako. Mula sa baitang pang-akwas ng itim na tiyan sa 3 bangin. May bangka sa itaas na bahagi ng ilog, malapit sa Pampang. Pagkatapos maibaba ang mga gamit, saka palang may makukuhang tubig na may gamot. Yung bangka nila yang Haichao. May pinupunan pang puting tatsulok sa kubyerta.
Ang hayop lang ang nakakakita pero makakatulong pa rin sa atin na hanapin ang direksyon. Kailangang maipasya ito ng bayan. Kailangan pang hanapin ang peking permit ng truck at ang pagkakakilanlan. Kapag natagpuan ang buong bote, pwede na nating itugma sa bodega ng isda. Pinapunta ni Jeng Laoban ang mga tao sa aking pantalan para ibaon ang mga gamit. Balak ba ninyong mag-ambisyoso at manira? Bagong huli. Lahat, tingnan niyong mabuti. Malinaw na mula sa kooperatiba ang dinadalang mga panindang ito. Sa kooperatiba, ang sako ay karaniwang laman ay yelo at lambat. Kahit sino pwedeng kumuha. Sa isang ebidensyang ito, hindi pa mapapatunayan kung sino ang nagnanakaw ng gamot. Kung gayon, ang takip ng bote na hawak mo, pwede bang patunayang akin yon? Sa ngayon, tanging bakas ng kontaminasyon lang ang meron. May kumpletong lalagyan. At may saksi ring pwedeng humarap at magbigay ng pahayag. Ang dalawang pinagbibilhan ay sabay na magsasara mula ngayon. Ang daungan ng Baisya at ang dalawang lugar sa lawa ng Kinglong ay pansamantalang ititigil ang pagpapalabas ng mga kalakal. Sumailalim sa investigasyon. Ha? Hoy, ilang araw na lang ba ang natitira sa pasok ng pera mo? Sa Baisya Ice, may bodega ako at may kapital ako. Kahit sabay pa tayong magsara. Kaya pa rin kitang ubusin. Yung resibo kagabi, numero 76. Batch 9, yung totoong numero 76. Tala ng pananalapi, yung totoong numero 76. Noong nakaraang buwan na ibigay na kay Tio Zhao. Kinopya lang ang numero. At pinukpok lang ang selyo. Hindi nagkamali si Erwang sa pagtanggap ng kargamento. May gumagamit ng peking resibo para lokohin at makalusot sa gawing pinto. Maaaring patunay ang peking resibo ng panlilinlang. Pero kailangan pa ring malaman kung sino ang nagkumpol ng selyo. Sino ang magbabayad, siya rin ang bibili ng gamot. Nakilala na ba ako ni Jiang Haisheng? Bukas ng maaga, darating pa ang mga tagabayan para magsiyasat ng mga libro. Ayusin niyong mabuti ang mga iyon. Ngayong gabi, ilipat ang bangka sa gitna ng lawa. Nalukob na sa ilalim ang balde, nasunog na ang talaan. Bukas, kahit sino, hindi na makakakita. Hindi tama ang panahon. Masyadong mababa ang ulap sa ibabaw ng lawa, hindi tayo makakaalis. Kung hindi tayo atras, sa kulungan ang bagsak natin. Ang bangka ng puting suklay, may kargang itim na drum, papunta sa malalim na tubig. Puputok ang hangin at tatalikod ang bangka. Nararamdaman na ni Ayu ang biglang bagsak ng presyon ng hangin. Ang malakas na agos ay malapit nang dumaan sa gitna ng lawa. Siguradong inililipat ni Yang Haichao ang ebidensya. Pero delikado masyado kung hahabulin natin siya sa ganitong panahon. May nakasalansan na bakal na drum sa bangka niya. Malalim na ang pagkakalubog sa tubig. Pwede siyang dalhin sa investigasyon. Hindi pwedeng hayaang tangayin pa ng lawa ang buhay. Ako ang nagbukas ng pinto kagabi. Ngayong gabi, isasama mo ako. Ang pagtatapat kagabi at ngayon, kailangan ko ring itama. Ikaw ang manatili sa Pampang. Ipagbigay alam mo kina Sun Hongmi ang pulis at ang Comrade Wen. Sa estasyon ng palaisdaan muna kayo pumunta sa South Bay para sumilong sa hangin at iba pa. Kahit ano pa ang makita natin. Harapang ebidensya ang ibibigay natin. Agad nang pupunta sila Yang Haichao sa South Bay para sumilong sa hangin. Maglakad pa ng 10 minuto. Tutumba at mapapahagis ang bangka mo. Ay! Halika. Eh. Galit na galit ka ata dahil hindi mo ako naipasok sa kulungan. Bakit mo pa ako sinagip? Ang sala mo, ipasa mo sa batas para hatulan. Hindi ang Kinglong Laki ang lugar para paglibingan ako. Nandyan sa kabila ang itim na tao. Pati ang pulang librito ay lumulutang din. Ako.
Ang sabi ko, peke ang gamot na tubig. Sa Baisha Wharf, sila ang nagmamahal at nagkakagulong manguha ng paninda. Lahat yan, sila Yang Haichao ang nag-utos sa akin gawin. Ang sangkap ng gamot sa loob ng itim na drum ay tugma sa natitirang baka sa water tank at sa hito. Ang peking resibo ng pagkuha ng paninda. Ang peking selyo. Ang libro ng Baisha at ang 6 na taga-testigo ay pwede ring magpatunay sa isa't isa. Nadawit sila Yang Haichao sa paglalabas at pagbebenta ng lasong sangkap. Pagwasak sa produksyon at operasyon. Paggawa at peking papeles. At ayon sa batas, magpapatupad ng sapilitang hakbang. Kailangang magboluntaryo ang 6 na tao para magbigay at tumulong sa pagkuha ng ebidensya. Ihahain sa mga ahensyang legal at hahawakan ang kaso. Sasalain at kukumpiskahin sa pantalan ng Baisha ang ari-arian. Unahin itong gamitin para ibalik ang sobrang bayad at ang mga lugi ng kooperatiba ng Kinglong. Nakasil ang hiwalay na imbakan na hindi nadumihan. Para sa kompensasyon sa mga lugi ng kooperatiba ng Kinglong. Ligtas at malinis ang hiwalay na imbakan matapos suriin. Voluntaryong magsisil ang kooperatiba ng paninda. May nakalaang paraan para hindi makapasok ang problemadong isda sa pamilihan. At maibalik ang karapatang magnegosyo. Ay naku. 2 araw na kaming naghihintay sa Donghailo. Ang hinihintay namin ay itong malinaw na sertipiko. Ang order na 5,000 yen tuloy pa rin. Ipadala ng palugit. Walang 1 sentimo na multa. Kung gusto ninyong bumalik, ayon na lang tayo sa bukas na pamantayan ng kooperatiba sa pagbili. Walang magbubukas ng lumang kwenta. Wow! Sa county, naghahanda silang magtayo ng testing station para sa buhay na isda sa Zhenjiayuan. Haisheng, may lakas ba kayong palawakin pa ang platapormang ito? Para maging mas malayo pa ang pantay na daanan ng tubig. May pamantayan at may talaan. May sabayang kikilos ang lahat. Iyan ang tapang ng Kinglong Leke. He! Enero araw. Ako na ang bahala sa silid ng record. Pero kung umulan pa, kailangan mong tandaan na sunduin kami ng asawa mo. Kung mas lalakas pa ang ulan sa susunod, ako na rin ang susundo sa inyong mag-asawa. Hahaha. Noong nagkaasawa ang mag-asawang ito, pati ang isang mesa ng alak ay naihanda na. Ngayon ang basong ito, iniaalay ko sa kanila. At sa bagong panahon ng Kinglong Leke. Hahaha. Maraming pulang telang nakasabit, parang may handaan. Nakangiti si Haisheng.